up mga master, Mark Music here. Ano nga ba ang susunod na aralin after kong ma-memorize yung mga notes dito sa fretboard? Mag-i-scale na ba? Kung ito rin yung katanungan mo mga master, manood ka. Dahil ituturo ko lang sa'yo ang tinatawag na mother of all scale. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Ang intervals mga master is yung agwat, distansya ng bawat octave. Yan. Ang ibig kong sabihin ng bawat octave, example, meron tayong C major scale. C, D, E, F, G, A, B, C. So, yung tinatawag na octave, yung distansya nitong ito, yung ating root, at yung kanyang perfect octave. Yan. Sa interval unison. Yan. Perfect unison. Yan. At ito is kanyang perfect octave. Take note dyan mga master ha. Ang interval mga master is para rin siyang yung inaaral natin nung nag-start tayo mag-aral ng mga nota sa fretboard, yung tinatawag na 12 notes of music. Diba? Yung start tayo dito sa open E, then F, F sharp, G, G sharp, A sharp, so on so forth. So, hindi siya ganon pag titignan mo na siya sa term na interval. Kasi pag interval yung pinag-usapan natin, is siya yung mga distances, yan. Kumbaga matutukoy mo kung ano ba talaga ang tawag ng distansya ng ating C sa ating D. Yan. So, meron din itong version yung tinatawag natin sa major scale na whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Or meron ding tinatawag na tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Yan. Yan yung octave niya. So ito yung pagkakilanlan ng isang major scale. Yan sa mga agwat-agwat sa step na to. Ang ibig sabihin ng intervals mga master is yung nota ng lahat ng frets na ating matatakbuhan. Meron niyang pangalan. Yan. Take note dyan mga master ha. So bago ang lahat, inaanyayahan ko kayo mga master na panoorin yung video natin, yung part 1 mga master. Kasi dito ko tinuturo kung paano i-identify yung mga nota sa fretboard para hindi ka mahirapan sa tutorial na to. Focus lang muna tayo sa iisang skala. So sa skala natin, sa C major scale, gagawin lang natin sa itong isang string na to, yung A string. So C, D, E, F, G, A, B, C. Lagyan natin ng mga numero. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 1. Kasi siyempre pareho lang naman sila na notes. Yan. So ngayon, i-identify na muna natin yung mga interval ng nasa loob ng major scale, ng C major scale. So yung ating C, ito yung ating pinagmulan. Yan. So tatawagin natin siyang perfect unison. Yan. So may tinatawag din ito sa ibang version, tinatawag din itong prime note. Yan. I-identify muna natin mga master yung kanilang tawag in terms of interval, yung major scale natin na to. So, meron tayong perfect unison, major second, major third, perfect fourth, perfect fifth, major sixth, major seventh, at perfect octave. Yan. So, ito na. Yung ating mga interval mga master dito sa ating major scale, meron niyang dalawang version mga master. Take note dyan mga master ha. Yung version na una is yung major interval. So ano yung major interval natin dito sa ating scale na C major scale? So meron tayo dyang major second, which is yung D. Meron din tayong major third, which is yung E. At meron tayong major sixth, which is yung A. Major 7, ito yung B. Yan. Take note dyan mga master ha. Sa major scale, in terms of interval, is meron niyang apat na major. So, D, E, A, B,
B. Yan, yung kanyang apat na major. At ang apat na major na yan na interval mga master is meron niyang tatlong version. Yan. Ito na mga master. Yung tatlong version na to, example, pag dito tayo sa major second, yan, start tayo sa major second, natin to, yan, iatas natin ng half step, ganyan. So magiging minor second siya. Take note yan mga master ha. At pag iatras pa natin ito, so magiging diminished second. Yan. Balikan natin yung ating major second. Pag iabanti natin ng isa is magiging augmented second. Yan. Yan yung tatlong version niya. Meron siyang minor, diminished, at augmented. Take note dyan mga master ha. So kahit saan ka dyan sa apat na nota sa major interval niya, ganun yung gagawin mo. Example lang, dito natin ilagay sa major 6, which is yung A. Yan. Pag iabanti ko to, magiging augmented 6. Pag iatras ko naman ito, yan, magiging minor 6. At pag iatras ko pa, magiging diminished 6. Yan. So, yun lang siya mga master. Ang apakan mo, basta nasa major. So, apakan mo lang ito. Ganun din sa major third natin. So, major third, augmented third, minor third, at diminished third. Yan. So, ngayon magtataka ka, bakit tinawag na diminished third? Ito major second naman to. In terms nga, ito mga master, sa major interval. Yan. So pag meron tayong interval, example, dito tayo sa ating C, siyempre interval naman ito agwat. So sabihin natin interval ng E. Yan. Yung ating major third. So pag ipi-play natin siya ng sabay, kasi interval nga. So i-play natin ng sabay, so gagamitin natin dalawang kwerdas kasi siyempre matatakpan ko siya eh. Yung aking perfect unison. Yan. So dito ko gagawin sa isang kwerda sa E. So, may C tayo dito. Yan. At, ito yung ating major third. So, pag i-play ko siya, ganito. Interval ng major third. Pag i-atras ko siya, pakinggan mo yung tunog, di ba? Parang malungkot. So, may kahawig siya. Pag malungkot is magiging minor third. Pag iatras ko pa siya, yan, diminished third. Yun siya mga master. So, sana clear yan sa inyo mga master. Ngayon, dito na tayo mapupunta sa mga perfect interval. Yan, dito naman mga master sa perfect interval. Ating mga perfect intervals mga master is, meron din tayong apat dyan na perfect interval. So, nangunguna yung ating perfect unison, yan, or ito yung ating root, yan, kumbaga, in terms of scale, yan. So, dahil interval tayo, so perfect unison, at meron tayong perfect fourth, yung F, perfect fifth, yung ating G, at perfect octave, yung ating C na octave. So, sila ay mga perfect interval. Yan. So, dito naman sa perfect interval mga master, meron lang itong dalawang version. Yan. Wala kasi itong minor, kasi perfect siya eh. Mahaba, malawak ang paliwanag nito, pero ito simplihin lang natin, yan. Sample, perfect fourth. So, yung perfect fourth natin sa C major scale is F, yan ito. Pag iabanti natin is meron lang siyang augmented fourth. Yan. At balik natin sa ating perfect fourth, pag iatras natin is magiging diminished fourth. Hindi minor, wala siyang minor mga masira, basta perfect interval. So, ganun din yan sa ibang mga perfect interval. Dito rin sa ating fifth, yan, perfect fifth. So, pag iabanti natin, magiging augmented fifth. At pag iatras natin itong fifth natin, magiging diminished fifth. At ganun din sa ating perfect octave mga master, yan, ito yung C. Pag iabanti natin, magiging augmented. Pag iatras naman natin, magiging diminished. Pero take note, liban lang dito sa ating perfect unison.
Yan. Sa perfect unison natin, yung pinagmula natin, yung root natin. Yan. So dito naman, wala siyang diminish. Yan. So wala lang talaga siya sa ating mga interval. So meron lang siyang augment. Yan. Iabantin natin augment. Yan. Pag in terms naman of major intervals, so example, ito yung ating 6, ito yung A. So major 6 siya. So pag i-atras ko, magiging minor 6. Yung minor 6 at yung augmented fifth is same sila, in harmonic sila. Yan. So tandaan lang ito mabuti mga master. Ang perfect interval natin is meron tayong dalawang version, augmented at diminished. Pag major interval naman is tatlong version. Meron tayong augmented, minor, at diminished. So ngayon, ano naman yung silbi kung matutunan itong mga interval na to? Nakakatulong ito mga master sa hearing. Take note mga master sa hearing. Kasi madi-determine mo yung isang kanta gamit yung interval. Ito talaga mga master, medyo tricky lang siya pakinggan, interval. Pero napakalaking tulong nito sa atin as nag-start tayo na maunawaan natin yung interval. Kasi example, yan, meron akong mga naunang mga video about sa interval. Itatama ko lang siya mga master. Yan. Kasi syempre, from time to time is nag-i-improve yung ating learning dito sa music. So, dati, nung meron akong in-example na cool ka lang, ito, meron akong C at ito yung G. So, pag interval name siya, pag tinawag natin is meron tayong interval ng ating perfect unison. Ang ginawa ko, so sa cool ka lang, so cool ka lang, di ba? Inabanti ko yung fifth. Ang sinabi ko doon is minor 6 kasi siyempre nasa 6 siya, ito yung A na note natin. So pag i-minor natin to is i-atras natin, di ba siya? So ito ay major 6, i-atras is minor 6. So hindi pala siya ganon in terms of interval kasi meron akong interval sa perfect interval na fifth. So ang tawag pala nito, yung tamang term niya is augmented fifth. In-augment ko yung fifth ko. Ganito. Yan. So matutulungan yung ating hearing na pag makakarinig tayo ng ganitong tunog, diba? Merong mga tension. So pag makarinig pala tayo ng ganito, okay, interval ng ating major third. Then pag makarinig tayo ng ganito, medyo malungkot, okay, interval ng ating minor third. Major third, minor third. Yan. Okay, nagkakaroon na tayo ng ideya ngayon mga master in terms of interval. Ngayon, bakit ko sinabi sa in the first place, mother of all scale? Ito yon. Ang ating major scale is siya yung ating foundation of all scale. Kumbaga, itong distances na to ng ating C major scale yan. Yan, given na yan, agwat niya na yan. So, naka-fix na yan na yung major scale natin is meron tayong whole step, half step, whole step, half step. So, hindi mo siya kumbaga, hindi mo siya mababago. Kasi pag mababago mo siya, mag-iiba siyempre. Hindi na siya major scale. Yan. Basta ito lang tandaan nyo mga master. Aralin nyo muna itong interval. Kailangan matutunan nyo yung interval. Ito siya mga master, isa lang naman ang kailangan yung matutunan. Kasi yung interval na to, syempre, sa C major scale to. So, ganun lang din naman yan, pag baguhin natin yung scale, example sa G major scale tayo, so ganun din yung mangyayari. Yung G natin magiging perfect unison, then A is major second, ganun. Kumbaga isang template na to lahat, kaya hindi mo na kailangan aralin yung C interval, din sa sunod naman na nota, hindi. Malalaman mo lang yung tong interval ng isang interval sa isang scala is alam mo na rin lahat yung ibang mga key. Kaya tinatawag siyang mother of all scale. Kasi siya yung ganap. Kung kanina is given na yung major scale, ganun. So, ikaw
ang magpapasya, yung interval yung magpapasya kung paano mo pagalawin yung nota sa loob ng major scale. Ang interval is parang ganito. Pag nasa bahay ka, example lang, imagine mo na nasa bahay ka. Pagpapasok ka sa loob ng bahay mo is siyempre doon ka sa entrance. Siyempre, 'di ba, sa pintuan. Ngayon, kunwari lang ang kwarto mo is meron madaanan mo muna yung dalawang kwarto bago yung kwarto mo. Kumbaga, nasa pangatlo pa tapos second floor pa. Kumbaga, aakyat ka pa ng taas. Yan. So, nabivisualize mo na yun sa isip mo. Yun yung tinatawag na major scale. Kumbaga, given na siya. Pag akyat mo, yan. So, nalalaman mo na. Ang interval, mga master, siya yung ganap. Siya yung time, kung ilang hakbang ba ang kailangan mong gagawin, ilang step ba, or ilang oras ba, ilang minuto ka makapasok doon sa kwarto mo. Ngayon, di ba, sa interval naman is pwede mo man siyang padandahanin. Kumbaga, pag sarado yung pintuan, saan ka lulusot, di ba? Yung interval, gagawa ng paraan. Maraming mga possibilities. Pwede ka namang umakyat. Doon sa taas, pasok ka sa bintana or sa exit ka manggagaling. Yan. So, depende, marami ang possibilities. Ito example lang ito, mga master. Pero yung possibilities na magagawa ng interval is napakalawak niyan, mga master. Kumbaga, itong interval na to, siya yung ating gear para makasisid tayo ng malalim. Kasi mas maunawaan natin paano na tinawag na major scale, foundation of all scale. Kasi yung major scale natin, 7 nota niyan, pero pag babaguhin mo yung mga interval nila, magbabago. Sample ko lang sa iyo, mga master. Ito, yung ating major scale. So, meron tayong whole step, half step, whole step, whole step, half step. Major scale niyan. So, take note itong isang octave na to. Ngayon, babaguhin natin yung sequence. Titignan mo yung minor scale. So, sa minor scale is meron tayong whole step, then half step. Take note. Then whole step, half step, whole step, whole step. O, di ba? Nagbago. So, yan, mga master, is may kinalaman sa interval. Kaya, magiging kulang. Hindi ka makasisid ng malalim kasi wala ka palang gear. Hindi mo pala suot yung gear para makahinga ka doon sa malalim na part. Yun siya, mga master. So, hanggang dito lang sa video natin na ito, mga master. So, marami pa tayong mga tutorial regarding sa bass, mga master. Ipapaunawa ko sa inyo ng ganun lang kasimple mag-aral ng bass. Again, maraming salamat sa patuloy nyo na pag-support, panonood ng aking mga video. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara at sa bass. So hanggang dito lang, this is Mark Music. God bless you all. Peace out. Isingit ko lang ito, mga master. Ito ay Suran Tiny Stamp kasi marami pa rin nagtatanong. So si Suran Tiny Stamp, mga master, is kaya niya sa bass. Siyempre, hindi lang siya sa gitara. Yan. Kaya niyang bass kasi meron siyang mga bass 99 preset na to, mga master. So, ang dami kang pagpipilian nitong tunog. At siyempre, yung ating bagong bass ngayon, isang JB2 4 string bass. J-Craft Classic. Itong mga to, mga master, is available ito sa Guitar Pusher Jolly Music. At meron na rin ito sa Perfect Tone. Itong ating Suran is nandyan sa comment section yung link para marekta na kayo sa kanilang legit na online shop. Mag-affiliates tayo nito, mga master, para pag maputulan tayo ng kwerdas, meron tayong pambili. Mas maganda nang mag-promote ng ganito, makatulong tayo sa kapwa nating musician. Wag lang mag-promote ng sugal. So yun lang, mga master. God bless you all. Peace out.